Mga kababayan, isang tanong ha? Kung nawala ang 34 na sabungero sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, bakit ngayon lang ha? Sa ilalim ni Bongbong Marcos at Justice Secretary Crispin Remulla, nagkakaroon ng ingay ang kasong ito. May testigo na raw na nagsabing may ugnayan ng mga nawawalang sabungero sa extrajudicial killings EJK ng drug war. Pero teka, coincidence ba ito o talagang political chess game na naman ito? Kamusta mga kawok? Welcome back sa ating channel kung saan hinahatak natin ang katotohanan mula sa dilim ng politika. Ako si #WalkWithLan at ngayon tatalakayin natin ang mainit na issue ng missing sabungeros, ang posibleng koneksyon nito sa EJK at kung paano ito ginagamit sa political tug of war sa pagitan ng Marcos at Duterte dynasties. Ang target natin 100,000 subscribers bago matapos ang taon. Kaya i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Quezon City, Davao, Riyadh, Dubai, Toronto at saan man sa mundo. Kung gusto mong suportahan ang content natin magpadala ng super thanks. Kahit maliit, malaking tulong para maipagpatuloy natin ito. Ang kaso ng missing sabungeros ay hindi lang simpleng krimen. Ito'y simbolo ng mas malalim na problema sa ating sistema. Mula sa Davao hanggang Dubai, mga Pilipino saan man sa mundo naghihintay ng sagot. Sino ang may kasalanan at bakit parang laro lang ng puder ang investigasyon? Ngayon titignan natin ang dalawang panig. Ang mga akusasyon laban kina Marcos at Remulla at ang suporta sa mag-amang Duterte. Pero bilang mga kabataang Pilipino at OFWs, kailangan nating maging matalino. Hindi puro emosyon kundi base sa katotohanan. Kaya tara, simulan na natin. Bago natin simulan, siguraduhin nakasubscribe ka na kaibigan. I-comment ang katotohanan kung gusto mong malaman ang buong kwento. At para sa mga nasa Hong Kong, Singapore at New York, i-share ito sa mga kababayan natin para maabot natin ang 100,000 subscribers. Kung may extra ka naman, mag-super thanks naman please para tuloy-tuloy ang ating laban para sa katotohanan. Noong 2021 at 2022, 34 na sabungeros, mga ordinaryong Pilipino na mahilig sa sabong, biglang nawala. Hindi lang to isa, hindi lang to ito dalawa, kundi 34. Ang ilan huling nakita sa Manila Arena, ang iba parang hinigop ng hangin. Ang tanong, saan sila dinala? No? Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, may kinalaman daw ang gaming tycoon na si Atong Ang at maging ang aktres na si Gretchen Barreto sa pagdukot at pagpatay sa mga sabungero na ang bangkay ay itinapon daw sa Taal Lake. Pero teka, hindi lang yan Sinabi rin ni Totoy na may mga pulis at opisyal ng gobyerno ang sangkot at may koneksyon daw ito sa drug war ng Duterte administration. So, mga kaibigan, parang teleserye, di ba? Pero hindi ito script ng drama. Totoong buhay ito. Ang nakakatawa pero nakakagalit ay kung paano biglang sumulpot ang testigo na ito ngayon sa ilalim ng Marcos administration. Bakit noong panahon ni Duterte, tahimik ang lahat? Parang magic trick, di ba? Abracadabra, biglang may ebidensya. Pero seryoso, kung totoong sinasabi ni Totoy, bakit ngayon lang siya nagsalita? At bakit si Atong ang itinuturo, pero ang dating ng kwento parang gusto nilang i-connecta kay Duterte. Ayon sa ulat ng ABS-CBN, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na ang mga sangkot sa missing sabungeros ay maaring pareho rin ng mga nasa likod ng EJK sa drug war. Pero teka, wala pang konkretong ebidensya na inilalabas si Remulla. Ang tanong, may prueba ba o political posturing lang ito? Noong 2022 si Duterte pa ang Pangulo at sinabi niya, hayaan ang pulis na mag-imbestiga. Pero walang malinaw na resulta. Ngayon biglang may testigo. Sa isang banda,
Maaaring totoo na may koneksyon ng EJK at ang kaso ng Sabungeros. Parehong may pattern ng karahasan at pagkawala. Sa kabilang banda, bakit parang ginagamit ito ngayon para siraan ang Duterte dynasty? Ano sa tingin mo? Sabihin sa comment section EJK o Sabungeros? Pareho bang modus? Like at i-share ito sa mga kaibigan mo sa Cebu, Jeddah at Sydney. Kung gusto mong suportahan ang mas malalim na pagsisiyasat, mag-super thanks naman please. Okay si Bongbong Marcos, ang Pangulo ng nangako ng Unity noong 2022 kasama si Sara Duterte, ngayon ay nasa gitna ng political feud. At si Crispin Boying Remulla, siya ang Justice Secretary na biglang naging vocal tungkol sa missing Sabungeros at EJK. Pero teka, noong 2022, tahimik ang DOJ sa kaso ng Sabungeros. Ngayon biglang may extensive investigation na iniutos ang Malacanang. Parang pelikula, plot twist, pero ano ang motibo? Kung ikaw si Marcos at may pagkakataong kang in-neutralize ang isang political rival, gagawin mo ba? Siyempre, sasabihin mo, hindi ko yan gagawin para sa bayan ito, pero aminin natin sa politika, lahat calculated. Sa Bungeros case biglang binuhay ni Remulla. Bakit? Para iugnay kay Duterte at siraan ang kanyang legacy. O baka naman, distraction mula sa mga isyong kinaharap ng Marcos administration tulad ng inflation at South China Sea tensions. At si Remulla, parang attack dog na biglang inilabas mula sa kulungan. Pawawa! Duterte, ikaw ang target. Suriin natin. Si Marcos noong 2022 nangako na hindi makikipagtulungan sa ICC tungkol sa drug war ni Duterte. Pero noong 2024, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hinintay na lang natin ang araw na ipadala si Duterte sa dahig. Si Remulla sa kabilang banda, sinabi na ang mga sangkot sa Sabungeros ay posibleng konektado sa drug war killings. Pero wala pang konkretong ebidensya na inilalabas ayon sa Supreme Court. Seryoso raw nilang tinitignan ang posibleng involvement ng judiciary sa Sabungeros case. Pero ang tanong, kung may ebidensya, bakit hindi pa inilalabas? At kung wala, bakit ang lakas ng ingay? Sa kabilang panig ang Marcos administration ay nahihirapan sa public approval. Ang inflation ay mataas at ang pangako niyang gawing 20 pesos ang kilo ng bigas, parang panaginip na lang. Kaya't maaaring ginagamit ang Sabungeros case para ilihis ang atensyon mula sa mga isyong ito. Sa mata ng mundo, ang Pilipinas ay nasa spotlight dahil sa ICC case ni Duterte para sa mga OFW sa Dubai, London at Toronto. Mahalagang maunawaan ito. Ang imahe ng Pilipinas ay nakasalalay sa kung paano hinahawakan ang mga ganitong issue. Kung si Marcos at Remulla ay gumagawa lang ng political stunt, baka lalo pang mapahiya ang bansa sa international community. O kung sa tingin mo, may baho ang galawan ni Marcos at Remulla, i-comment ang bahala na ang DOJ. I-share ito sa mga kababayan natin sa Qatar, Singapore at Melbourne. At huwag kalimutang mag-super thanks na rin please para suportahan ang ating channel. Ngayon, pag-usapan natin ang mag-amang Duterte. Si Sara, ang Vice President na dating hinintay natin na maging Pangulo. At si Rodrigo, ang dating Pangulo na kahit nasa kulungan sa dahig, nanalo pa ring mayor ng Davao. Kahit na inaakusahan si Sara ng korupsyon at pagbabanta kay Marcos. At si Rodrigo ng crimes against humanity, bakit ang dami pa rin sumusuporta sa kanila? Sa Davao, parang mga superhero ang tingin sa kanila. Pero sa ibang parte ng Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, parang kontrabida sila sa teleserye. O kung ikaw si Sara Duterte at sinabi mong gusto mong pugutan ng ulo si Marcos, tapos sasabihin mo, joke lang yon maniniwala ka ba? Parang linya yan sa comedy bar, pero sa politika, delikado yon. At si Rodrigo kahit nasa kulungan, nanalo pa rin sa Davao. Ano ito? Magic? O baka naman talagang mahal na mahal siya ng mga Davaoenyo. Pero teka, kung totoo ang mga EJK at Sabungeros connection, bakit parang walang pakialam ang supporters nila? Parang sinasabi nila,
okay lang yan, basta safe kami sa Davao. Si Sara Duterte ay nahaharap, no, sa impeachment dahil sa mga akusasyon ng korupsyon, pagbabanta kay Marcos at posibleng koneksyon sa EJK. Pero ayon sa kanya, ito'y political persecution lang. Ang kanyang ama, si Rodrigo, ay inaresto ng ICC dahil sa drug war na nagresulta sa libo-libong patay. Pero sa kabila nito, ang suporta sa kanila, lalo na sa Mindanao, ay matatag pa rin. Ayon sa isang survey, si Sara ay may mataas na approval rating kahit na nahihirapan ang Marcos administration. Ang tanong, bakit simple ang Duterte brand ay tungkol sa tough leadership? Sa mga supporters nila, ang drug war ay hindi krimen, kundi solusyon sa kriminalidad. Kahit ang Sabungeros case, para sa mga loyalista ay parang paninira lang ng kalaban. Pero sa kabilang banda, ang mga biktima ng EJK at ang pamilya ng mga nawawalang Sabungero ay humihingi ng hustisya. O para sa mga OFW sa Hong Kong, Saudi Arabia at Canada, mahalagang maunawaan na ang Duterte legacy ay may dalawang muka. Ang bayani ng masa at ang kontrabida ng human rights. Sa international community, mga kaibigan, ang Pilipinas ay hinintay na magbigay ng sagot sa mga akusasyon ng EJK. Kung mapatunayang totoo ang koneksyon ng Sabungero sa EJK, lalo pang lalaki ang pressure ng gobyerno. Okay Team Duterte ka ba o Team Hustisya? I-comment ang Duterte o Hustisya. I-share ito sa mga kaibigan mo sa Vancouver, Abu Dhabi at Manila. At kung gusto mong suportahan ang ating content, mag-super thanks na rin please. O kung ikaw ang pamilya ng isang nawawalang Sabungero, ano ang mararamdaman mo? Galit? Takot? Pag-asa? Ang masakit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Ang mga pamilya ay umaasa sa DOJ, pero parang laro ng ping-pong ang investigasyon. Marcos versus Duterte. Duterte versus Marcos. Pero higit sa lahat, ang mga ordinaryong Pilipino ang talo dito. Okay, kung magkakaroon ng award para sa Best Political Drama, panalo na ang Pilipinas. Ang Marcos-Duterte feud, parang teleserye na hindi matapos-tapos. Pero seryoso, mga kababayan, hindi ito entertainment. Ito ang realidad natin. Si Remulla, parang direktor na laging may press conference, pero wala namang ipinapakitang pelikula. Si Marcos, parang producer na gusto lang magpapogi sa international stage. At ang mga Duterte, sila ang mga bida na laging may plot armor kahit anong akusasyon ang ihagis sa kanila. Okay Suriin natin. Ang mas malalim na problema. Ang Sabungeros case at ang EJK ay sintomas ng mas malaking issue. Ang kawalan ng transparency at accountability sa gobyerno. Sa ilalim ni Duterte, ang drug war ay nag-iwan ng libo-libong patay pero walang malinaw na investigasyon. Ngayon sa ilalim ni Marcos, parang ginagamit ang mga kasong ito para sa political leverage. Pero ang tanong, paano natin masisigurong may hustisya? Una, kailangan ng independent investigation. Hindi yung kontrolado ng Malacanang o ng Duterte camp. Pangalawa, kailangan maging transparent ang DOJ sa mga ebidensya. At pangatlo, kailangan bigyan ng boses ang mga biktima mula sa pamilya ng mga Sabungero hanggang sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa EJK. Sa mata ng mundo, ang Pilipinas ay isang test case para sa demokrasya. Kung patuloy na gagamitin ng mga kaso tulad ng Sabungeros at EJK para sa politika, lalo lang mawawalan ng tiwala ang mga Pilipino sa sistema. Okay? Para sa mga OFW sa Japan, Australia at UK, ito'y mahalaga dahil ang imahe ng Pilipinas ay nakaka-epekto rin sa inyong buhay abroad. Anong solusyon sa tingin mo? I-comment ang hustisya ngayon. I-share ito sa mga kababayan natin sa Doha, Milan at Los Angeles. At huwag kalimutang mag-super thanks na rin please para suportahan ang ating laban. Okay mga kababayan, ang kaso ng missing Sabungeros at ang posibleng koneksyon nito sa EJK at hindi lang krimen ito'y salamin ng mas malalim na problema sa ating politika. Si Marcos at Remulla mukhang gusto nilang gamitin
ang isyong ito para siraan ang Duterte dynasty. Pero sa kabilang banda, ang mag-amang Duterte ay may matibay na suporta, lalo na sa Mindanao. Kahit na naharap sa mga seryosong akusasyon. Ang tanong, sino ang paniniwalaan natin? At paano natin masisigurong may hustisya ang mga biktima? Ang sagot ay nasa sa atin, sa ating pagiging matalino, mapanuri at aktibo sa politika. Kung ikaw ay nasa Quezon City, Davao o kaya ay sa Dubai, Riyadh o Toronto, tandaan, ang kapangyarihan natin bilang Pilipino ay nasa ating boses. Okay, huwag tayong magpadala sa drama ng dynasties, Marcos man o Duterte. Ang mahalaga ay ang katotohanan at hustisya. Kaya't maging aktibo, bumoto, magsalita at magtanong. Kung nakatulong ang video na ito, i-hit na ang subscribe button at i-aim natin ang 100,000 subscribers. Tulungan niyo po kami. I-comment ang katotohanan at hustisya. I-share ito sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore, Calgary at lahat ng sulok ng mundo. At para sa mga gustong suportahan ang ating channel, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan. Salamat mga kawok. At hanggang sa susunod na episode, magkita-kita tayo sa comments at mabuhay ang Pilipinas!